Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay una, kahalagahan ng halaman sa tao. Pangalawa, paglalarawan ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Unahin na natin ang kahalagahan ng halaman sa tao. Ito ay lesson natin sa science o siyensya. Ito ay nakabase sa MELC at ito ay pang week 5. Simulan na natin. Ang layunin natin sa araw na ito ay maibibigay mo ang kahalagahan ng halaman sa mga tao. Ano ang mga larawan? Tignan ang unang larawan. Tama, ito ay larawan ng prutas. Ano naman ang pangalawa? Magaling, ito ay larawan ng gulay. At ano naman ang pangatlo? Tama, ito ay langis. At ang pang-apat? Mahusay. Ito ay lamesa at upuan. Ngayon, ang prutas, gulay, langis at lamesa at upuan ay galing sa mahusay. Ito ay galing sa mga halaman. Maraming kahalagahan ang halaman sa tao. Una, pinagkukunan natin ito ng pagkain. Ito ang nagbibigay ng pagkain sa mga tao at hayop. Katulad na lang ng prutas, gulay at mga butil. Pag sinabi nating butil, ito yung mga mais, bigas at yung wheat o yung ginagamit natin para makagawa tayo ng tinapay. At ginagamit rin natin ito bilang sangkap sa pagluluto. Katulad na lang ng dahon ng laurel, ito ay galing sa halaman. Ang sili, paminta, at bawang at luya. Ito ay ginagamit natin sa pagluluto na galing sa halaman. At meron din tayong tubo o sugarcane na ito ay dahil dito nakakagawa tayo ng asukal. Okay, dito naman tayo sa pangalawa, gamit sa construction. So, ang pinto, bintana at poste, ang kasangkapang gamit dito ay gawa mula sa punong kahoy. Tignan ang larawan, nakakagawa tayo ng pinto, bintana at iba pang gamit natin sa bahay. Ang kahoy ay mula sa katawan ng puno na hinati upang maging troso. So, ano ba yung mga puno na ginagamit natin para maging troso? Meron tayong nyog, nara, yung pambansang puno natin, yung nara, apitong, akasya at mahogany. Yung nakikita nyo ngayon sa larawan, iyan ay larawan ng akasya. Pangatlo, ito ay sangkap sa paggawa ng gamot, pabango, sabon o mga produktong pampaganda at panglinis sa bahay. So, sa gamot, gumagamit tayo ng lagundi. Di ba, pag may ubo, gumagamit tayo ng lagundi para lumabas yung plema sa loob ng ating katawan. Ang palaya para sa mga magulang natin. Minsan, di ba, pag may diabetes sila, kailangan pababain yung tamis sa kanilang katawan. Sambong at bawang. Gumagamit din tayo ng katulad ng nasa larawan, basil at eucalyptus oil. Yung eucalyptus oil, ginagamit yun kapag tayo ay may ubo o kaya may sipon. Ito yung parang menthol, malamig sa pakiramdam. Sa langis naman, meron tayong sunflower, sesame seeds, nyog at soybeans. Yan, ginagamit yan para makagawa tayo ng mga langis. Anong ginagawa? Dinidikdik yan, tapos ilalagay sa mainit, tapos lalabas ang kanilang langis. At sa sabon naman, ang papaya, 'di ba? Yung iba yung silka, yung papaya, ginagamit 'yun bilang sabon. At ang papaya ay galing sa halaman. Tapos yung chamomile, 'di ba pag nahihirapan tayong matulog, yan, pag ginamit natin yan, makakatulog tayo agad kasi soft or parang malambot yung amoy niya. Okay, ginagamit din ng halaman bilang panlinis ng bahay katulad ng kalamansi at yung lemon. At syempre, yung pabango o perfume, ang halaman na pwede nating gamitan yan ay rosas at jasmine kasi sila ay mababango. Tapos, may tinatawag rin tayong tree of life at yun ay ang nyog o yung coconut tree. Bakit? Kasi halos lahat ng parte ng katawan ng halaman na yan ay pwedeng magamit. Kaya tinawag siya na tree of life.
Pang-apat, pinanggagalingan ng tela at iba pang kagamitan. So may mga halaman ding maaaring gawing bag, sinturon, tsinelas, papel, lapis at lubid, gaya ng mula sa water lily. Tapos, yung mga na halaman na pwede natin pagkuhanan ng tela ay yung bulak, pinya at rami. Ngayon, sa Lumban, Laguna, may tinatawag tayong juicy na barong na mula sa hibla ng saging at hibla ng pinya para sa barong. Tignan ang larawan. Yan, yung pinya na yan, ang barong na yan, galing yan sa hibla ng pinya. Panglima, nagbibigay ng oksiheno o oxygen. Ang mga halamang tumutubo sa paligid natin ay pinanggagalingan ng oxygen na ating nilalanghap. Nakakatulong ang mga halamang ito upang makontrol ang polusyon sa hangin. Kaya nga sabi nila kapag nagtanim ka ng maraming halaman, mababawasan yung polusyon sa hangin. Ginagamit ding pandekorasyon ang mga halaman sa tahanan at kapaligiran, lalo na ngayon, 'di ba? Napakaraming bahay na mayroong dekorasyon na halaman sa loob ng bahay, yung tinatawag nilang plantita at saka plantito kasi 'di ba napakaganda ng halaman sa loob ng bahay. May halaman ba kayo sa loob ng bahay? Okay. Pang-anim, pinagkukunan ng panggatong at nagsisilbing tirahan ng mga hayop. So, ang ipil-ipil ay pinagkukunan ng panggatong kapag ito ay nagawang uling o natuyo. Tapos, ang mga puno sa kagubatan ay nagsisilbing tirahan ng mga hayop, ang mga puno at halaman sa paligid. Tignan ang unang larawan, anong hayop kaya ang nakatira sa puno? Tama, nakatira ang unggoy. Dito naman sa pangalawang larawan, magaling nakatira ang mga ibon. Kaya dapat hindi natin puputulin ang mga puno o kaya ang mga halaman kasi dito nakatira ang mga hayop. At tulad nga ng sabi ko kanina, ito ay ginagamit nating panggatong. Ayan, di ba? Kapag walang gaas, ang ginagawa natin, ito ay ginagamit nating panggatong. Ngayon, mag-recap tayo. Alalahanin natin ano nga ba ang kahalagahan ng halaman. Una, ito ay pinagkukunan natin ng pagkain, kasuotan. Okay, yung sa kasuotan, katulad ng pinya, yung sa saging, pinagkukunan rin natin ng gamot, katulad ng lagundi, eucalyptus. Gamit sa bahay, nakakagawa tayo ng upuan, pinto, langis. Ayan, langis. Katulad ng sunflower, ng soybean, tsaka ng nyog. Okay, yung oxygen, yan. Yung oxygen galing yan sa halaman. At dekorasyon. Tama, yung dekorasyon natin sa bahay. At panggatong. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang mga larawan, piliin sa kahon ang kapakinabangan na nakukuha ng mga tao sa halaman ayon sa pinapakita ng larawan. Isulat ang titik ng sagot sa iyong kwaderno. Ngayon, ang gagawin mo lang ay sagot na lang. So, ang kokopyahin mo lang ay gawain sa pagkatuto bilang isa. Kuhain mo ang iyong papel at ilagay mo ito, gawain sa pagkatuto bilang isa. Maglagay ka ng 1 to 10. Okay, letra lang ang isusulat mo. Ngayon, pwedeng may maulit or dalawa ang sagot mo sa bawat bilang. Okay, letra lang ang iyong isusulat. So, unang bilang, pinya. Ano kaya ang gamit ng pinya sa atin? Ito ba ay A, pagkain, B, gamit sa bahay, C, kasuotan, D, kasangkapan, E, sangkap sa pagluluto, F, dekorasyon, G, panggatong, H, gamit sa construction, or I, gamot. Number 2, palay. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Number 3, sunflower. Ito ba ay A, B, C, D, E, F, G, H, I. Number 4, tela. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Number 5, damit. A, B, C, D, E, F, G,
H, I. 6, kahoy. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pang-pito, upuan. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pang-walo, prutas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9, bawang. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pang-sampu, troso. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Unang bilang, ito ay pwedeng C or A. Number 2, A. Number 3, pwedeng F, A or E. Number 4, C. Number 5, C. Number 6, G, H or B. Number 7, B. Number 8, A. Number 9, E or I. Number 10, ito ay H or G. Okay? Kung nakuha mo lahat ng tamang sagot, magaling. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kuhain mo ang iyong papel, kopyahin mo ang page 23, gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tapos kukopyahin mo na lang yung concept map na nakikita mo sa ibaba. Anong gagawin? Kopyahin sa iyong papel ang concept map sa ibaba, ilagay sa loob ng mapa ang kahalagahan ng halaman sa tao. Yung mga dahilan kung bakit kailangan ng tao ng halaman. Okay, magbigay ka ng 8. Kung hindi ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Okay? Mag-check na tayo. Ayan, maaaring nalagay mo dyan ay pagkain. Ito ay gamit natin sa bahay, tela, o kaya kasuotan. Ito ay pinagkukunan natin ng oxygen. Ito rin ay maaaring gamot, pabango, panlinis, at marami pang iba. Ngayon, dito na tayo sa pangalawa, paglalarawan ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Ito ay pang week 6. Ang layunin natin ay mauunawaan mo ang paghahambing ng mga katangian ng mga bagay na may buhay at walang buhay. Ngayon, tumingin ka sa iyong paligid. Ano ang nakikita mo sa paligid na may buhay? Magaling. Ngayon naman, ano naman ang nakikita mong walang buhay? Mahusay. Ngayon, pagmasdan ang larawan sa ibaba. Kuhanin mo ang iyong drill board. Okay? Ngayon, aalamin mo ang mga bagay na may buhay at walang buhay sa larawan A, B, C, at D. Kunin mo ang iyong drill board. Sa may kaliwa ay ilagay mo dyan may buhay. Sa may kanan, ilagay mo dyan walang buhay. Ngayon, tignan mo ang larawan A. Alin dyan ang may buhay? Isulat sa may parteng may buhay. Tignan na larawan B. Ano ang may buhay dyan? Sa larawan C, ano ang may buhay? At sa larawan D, ano ang may buhay? Ngayon naman, tignan ang parte na walang buhay. Alin dyan ang walang buhay sa larawan A? Ano ang walang buhay sa larawan B? Ano ang walang buhay sa larawan C? At ano ang walang buhay sa larawan D? Kung di ka pa tapos, ipindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Okay, ang may buhay natin ay ang tao, puno, hayop, halaman. Ang walang buhay natin ay bangka, bola, lupa, ilog. Okay? Ngayon ay alamin na natin ang katangian ng mga bagay na may buhay. Una, may kakayahang lumaki sa sukat at timbang. Lumalaki sa sukat at timbang. Okay, ang mga hayop at tao ay may buhay sapagkat makikita ang pagbabago sa kanilang sukat at timbang. Lumalaki ang mga tao mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagiging adulto or adult. Diba? Dati baby ka pa lang. Ngayon,
malaki ka na. Ibig sabihin, ikaw ay may buhay dahil nagbabago ang iyong sukat at timbang. Ngayon, samantalang ang mga halaman ay lumalago o kaya dumadami sila mula sa isang buto hanggang sa maging ganap na halaman o puno. Tignan natin ang larawan. Tignan mo ang larawan ng manok. 'Di ba dati una itlog lang siya hanggang siya ay napisa. At tignan mo, ito dati ay maliit lang at ito ay lumalaki. Kaya ito ay may buhay. At tignan mo naman ang pangalawang larawan. Dati ito ay buto lang, ito ay unti-unting lumalaki at lumalago. Hanggang sa ito ay maging isang puno. Kay pangalawa, ito ay may kakayahang gumawa ng sarili o magparami. Ngayon, ang mga hayop at halaman ay patuloy na dumadami upang ang kanilang lahi o uri ay magpatuloy at magpapamana ng buhay. Okay? Ayan, ang halaman ay maaaring dumami mula sa binhi o kaya yung seeds na sinasabi natin, sanga, dahon o ugat na maaaring itanim upang magsimula ng panibagong buhay. At ang hayop gaya ng baka, kalabaw, kambing at mga tao ay nanganganak ng panibagong buhay. Ibig sabihin daw ang mga nanganganak ay may mga balahibo. Okay, tanda ang maigi. May balahibo, ito ay nanganganak. At ang ibang hayop tulad ng pagong, ibon at manok ay nangingitlog ng kanilang uri at matapos itong mapisa sa takdang panahon ay magiging ganap na panibagong organismo na may buhay. Ibig sabihin, katulad ng mga hayop na may pakpak o kaya may kaliskis, ito ay nangingitlog. Okay, tandaan na, ang pagpaparami ng buhay, meron tayong tatlong uri. Una, yung nanganganak, katulad ng mga hayop na may balahibo. Pangalawa, ito yung sa pamamagitan ng pagtatanim ng kanilang buto o iba pang parte ng halaman. At pangatlo ay yung pangingitlog, katulad ng pagong o yung mga hayop na may pakpak at may kaliskis. Okay? Pangatlo, ang bagay na may buhay ay humihinga. Kaya ang mga tao at hayop ay lumalanghap o nag-i-inhale ng oxygen at naglalabas o yung exhale ng carbon dioxide. Okay, mag-inhale ka nga. Yang in-inhale mo na hangin, yan ay oxygen. Ngayon ay huminga ka. Yang nilabas mo na hangin, ang tawag dyan ay carbon dioxide. Ngayon, ang mga halaman naman ang gumagamit ng carbon dioxide at nagbibigay ng oxygen sa panahon ng kanilang proseso sa paggawa ng pagkain. Kung tayong mga tao at hayop, ang ini-inhale natin ay oxygen, ang halaman naman, ang ini-inhale niya ay carbon dioxide. At ang hinihinga naman ng halaman ay yung oxygen, yun yung nilalabas niya. Tapos tayong mga tao at hayop, yun naman ang ini-inhale natin, yung oxygen. Okay? Tignang maigi ang larawan. So, yung halaman, maglalabas siya ng oxygen. At tayong mga tao o hayop, ini-exhale natin yung ini-inhale natin yung oxygen. Tapos, tayong mga tao, i-exhale natin yung carbon dioxide. Tapos yung carbon dioxide ay kakailanganin nyo ng halaman or ini-inhale yun ng halaman para makagawa siya ulit ng oxygen. At ito ay paikot-ikot lamang. Pang-apat, ang may buhay ay gumagalaw upang manatiling may enerhiya o lakas. Ang halaman ay gumagawa ng sarili nitong pagkain gamit ang carbon dioxide na galing sa tao o sa hayop, tubig, 'di ba kapag dinidiligan natin o kaya kapag umuulan, at enerhiya o yung sunlight mula sa araw. Kaya siya nakakagawa ng pagkain. Ngayon naman, ang mga tao at hayop ay gumagamit ng enerhiya, yung energy natin, ay galing sa pagkain na nagmumula sa halaman at mga hayop. Ngayon, ang mga hayop at tao ay gumagalaw patungo sa ibang direksyon para makakuha tayo ng pagkain. Katulad na lang ng tigre, 'di ba? Yung tigre,
tumatakbo siya o nanghuhuli siya ng mga zebra o nung mga iba pang hayop. Gumagalaw siya sa iba't ibang direksyon. Tayo naman, 'di ba, para makakuha tayo ng pagkain. Gumagalaw din tayo, pumupunta tayo sa palengke para bumili ng pagkain. Panglima, ang may buhay ay may kakayahang ilabas ang dumi sa kanilang katawan. Okay, sa pagpapanatili ng wastong nutrisyon sa katawan, ang mga hayop at tao ay nangangailangan din na balansihin ang lahat ng mga masustansya na pagkain at likido na pumapasok at lumalabas sa ating katawan o sa kanyang katawan. Ang mga duming naipon sa katawan mula sa pagpoproseso ng mga kinain, gaya ng ihi, dumi, pawis at carbon dioxide ay nilalabas sa kanilang katawan. 'Di ba kaya nga tayo kapag uminom tayo ng maraming tubig, naihi tayo. Pag kumain tayo ng yung mga pagkain natin, pag naproseso na yun, ito ay ating dinudumi o inilalabas. Bakit? Kasi maaaring magkasakit o mamatay kung hindi mo mailalabas o hindi nila mailalabas ang dumi sa katawan. Kaya dapat hindi ka nagpipigil ng ihi kasi magkakaroon ka ng sakit. Pang-anim, ang may buhay ay may kakayahang tumugon o mag-respond sa pagbabago sa kapaligiran. So, ang organismo ay may iba't ibang bahagi ng katawan na kayang umangkop sa kapaligiran kung kinakailangan upang ito ay mabuhay. Okay, sa panahon ng taglamig, ang mga tao ay nagsusuot ng makakapal na damit, samantalang ang mga hayop naman ay kumukubli o lumilipat ng lugar upang iwasan ang sobrang lamig at makahanap ng mas maraming pagkain. Ang mga halaman naman ay paitaas na lumalago ang mga dahon upang makakuha ng sikat ng araw. Okay, ngayon naman dito na tayo sa katangian ng walang buhay. Okay, alam mo ba na babaliktarin nyo lang yung katangian ng may buhay at yun na ang katangian ng walang buhay. So una, ang walang buhay ay wala itong kakayahang lumaki ang sukat at timbang. Pangalawa, ito ay walang kakayahang gumawa ng sarili. Pangatlo, ito ay hindi humihinga. Pang-apat, hindi gumagalaw upang manatiling may enerhiya at lakas. Panglima, ito ay walang kakayahang ilabas ang dumi sa kanilang katawan. Kaya nga 'di ba yung mga gamit natin sa bahay katulad ng electric fan, kailangan pa nating linisan kasi hindi nila kayang ilabas ang dumi sa kanilang katawan. Pang-anim, walang kakayahang tumugon sa pagbabago sa kapaligiran. Tandaan, subalit dito nakasalalay sa mga walang buhay ang pagpapanatili ng buhay ng mga organismo. Yung mga walang buhay na nasa paligid natin ay importante din yan. Okay? Bakit? Kasi katulad ng tubig, ito ay walang kulay, walang lasa at tiyak na hugis o sukat. Pero kung walang tubig ay hindi mabubuhay ang mga tao dahil ito ang bumubuo ng halos lahat ng likido ng tao sa kanyang katawan. Kaya importante pa rin ang tubig. Ngayon, ang lupa ay taniman ng mga halaman na gumagawa ng pagkain para sa ibang organismo. Diba doon tayo nagtatanim. Ngayon, ang bato ay hindi lumalaki. Kumakain, gumagalaw at humihinga. Ito ay walang buhay. Pero ang bato ginagamit natin bilang paggawa ng ating mga bahay. Diba? Kaya importante rin ang bato. Ngayon, ang coronavirus ay isang organismo na nabubuhay kapag nakakapit sa may buhay. Kaya kailangan, halimbawa kumapit sa iyo yung sakit, kailangan mong maghugas ng kamay. Bakit? Subalit kapag wala na itong host na makakapitan, ito ay mawawalan na rin ng buhay. Ngayon, kuhain mo ang iyong papel at ilagay mo dyan page 27. Gawain sa pagkatuto bilang 1, tas maglagay ka ng 1 hanggang 10 bilang. Okay, ano ang isasagot? Check at X lang. Check kung ito ay may buhay, X naman kung hindi o walang buhay.
Okay? Ito lang gagawin mo. Kuhain mo ang iyong papel. Ilagay mo dyan page 27. Gawain sa pagkatutubilang isa. Check kapag may buhay, X kapag walang buhay. Maglagay ng 1 to 10 at yun lang ang ilalagay mo. Sagot na lang. Number 1, mabilis na paggulong ng bola. Ang nakasalong guhit dyan ay bola. Check or X. Pangalawa, malinis na upuan. Upuan ang nakasalong guhit. Check or X. Pangatlo, malalaki at matatabang aso. Check or X. Okay, aso ha, check or X. Pang-apat, nakapagbibigay ng prutas at bulaklak. Ang naka-underline dyan ay bulaklak. Ngayon, ang bulaklak, ito ba ay check, may buhay, or X, walang buhay? Pang-lima, na ilalabas ang mga dumi sa kanilang katawan. Check or X. Number 6, mataas na baha sa baybayin ng Laguna. Ang may underline ay baha. Check or X. Pang-pito, malakas na hangin dulot ng bagyong Rolly. Ito ba ay check or ang hangin? Check or X. Pang-walo, mainit na tinapay. Ang may salong guhit ay tinapay. Check or X. Number 9 o pang-siyam, puno ng mangga. Check or X. At pang-sampo, ang may underline ay mga itik at bibe. Okay? Itik at bibe, check or X. Kung di ka pa tapos, pinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pinutin mo ang play button. Okay, unang bilang, tamang sagot ay X, number 2, X, number 3, check, number 4, check, number 5, check, number 6, X, number 7, X, number 8, X, number 9, check, at number 10, check. Kung nakuha mo lahat ng tamang sagot, magaling. Ngayon naman ay isa pa natin gawin sa iyong papel, ilagay mo dyan, page 28. Tapos, kopyahin mo ang box. Ngayon ay, ano ba ang gagawin? Kopyahin ang chart sa iyong kwaderno or sa iyong papel. Gumuhit ng paborito mong halaman at isang laruan sa loob ng kahon. Pagkumparahin ang katangian ng mga bagay na iyong ginuhit. Okay? Una muna, gumuhit ka muna ng larawan ng halaman, tapos sa may kabila, laruan. Sa ilalim nito, ano ba ang katangian ng may buhay? Ilagay mo dyan, maglagay ka ng 1 to 5. Ano ba ang katangian ng walang buhay? Ilagay mo dyan 1 to 5. Okay, kung hindi ka pa tapos, ay pinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pinutin mo ang play button. Okay, so ito ang katangian ng may buhay. Una, may kakayahang lumaki ang sukat at timbang. Pwede mo rin ilagay dyan, may sukat at timbang. Pangalawa, may kakayahang gumawa ng sarili, humihinga, gumagalaw upang manatiling may enerhiya at lakas. May kakayahang ilabas ang dumi sa kanilang katawan. May kakayahang tumugon sa pagbabago sa kapaligiran. Sa kabila naman, ang katangian ng walang buhay, babaliktarin lang natin yung sa may katangian ng may buhay. So, ito ay walang kakayahang lumaki ang sukat at timbang, walang kakayahang gumawa ng sarili, hindi humihinga, hindi gumagalaw upang manatiling maenerhiya at lakas, walang kakayahang ilabas ang dumi sa kanilang katawan, at walang kakayahang tumugon sa pagbabago sa kapaligiran. Kung nakuha mo lahat, magaling!